Thank you, Lord. So, ang title po ng ating first lesson is... Ayan, ala pa. Our greatest opportunity. When you say opportunity po, ayan, napakagaling naman ng mga delegates natin, mga note-takers. Alam niyo po ba ang mga note-takers ay history makers? Kaya, God bless you po sa pag-i-intake. And mga babae kasi, pag babae po talaga mahilig maglista. Kaya po, ngayon, ililista natin yung greatest opportunity. And pag sinabi pong opportunity, diba, merong quotation, famous quotation tayo na, opportunity knocks at your door once. Diba po, kapag usapang opportunity, talagang grab na yan agad kasi minsan lang yan. At saka hindi natin alam kung kailan darating. And may mga ganun na po ba tayong sitwasyon sa ating buhay na merong opportunity tayo na na-miss? Meron. And meron din namang mga opportunity naman tayo na nag-grab at the same time, nagbago yung buhay natin dahil sa isang decision na yon. So this afternoon po, wag natin tong mamimiss kasi ito yung nakalagay po dyan, greatest opportunity. Kapag binaliwala natin to, mamimiss na natin ang whole lifetime natin. So sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 10, pakibasa nga po. Sige, dahil hapon ngayon, kailangan nating magising. Okay, sige po. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, di ba po? Sabi po dyan, lahat tayo. Next slide po. All. Pag sinabi pong all, lahat, walang exempted. At isa-isa. Imagine niyo po, pagkapila natin sa langit. We all know na tinanggap na po natin si Lord, no? Ayun po yung nakalagay sa form natin sa ating spiritual birthday. Kunwari po, or halimbawa, pipila na tayo sa langit. Isa-isa po tayong huhusgahan. At meron po kasi tayong tinatawag na Book of Remembrance. Bukod sa Book of Life, sabi din po sa Bible, meron ding Book of Remembrance. So, naka-remember lahat or nakalista din po lahat ng mga ginawa po natin. Pero yung sa Book of Remembrance po na yon, syempre yung mga good deeds natin, good works na fruit po ng ating salvation. Pero si Jesus talaga ang nakakaalam kung ano din yung mga bad. Nakalagay po dyan, naka-highlight whether good or bad. So without exception po. For example po, kayo po ay nanunood sa isang sinehan. Sino na dyan yung nakapanood in the cinema? Yes, cinema. Ayan. Kunwari po, ngayon, nasa sinehan tayo. At ang panonoorin natin ay... Next po. Ayan, papanoorin natin ang buhay ni Ate Grace. Ipa-flash. Alam niyo po, nung bata po ako, parang may ganyan akong mga panaginip na parang si Lord ipa-play yung buhay ko. Kaso po, sabi dun sa verse natin, whether good or bad, even our thoughts, yung mga iniisip natin, ipapalabas din. And kung ano po yung ginagawa natin sa kwarto, sa CR. Ayan, kumbaga yung private life din natin ay papakita. So sa tingin nyo po, magiging ano kaya ang theme ng buhay ng movie ng buhay mo? Ito ba ay drama, tragedy ba, romance? Okay? At ito po, take note this is a must scene story. Yung buhay mo ay talagang pinapakita mo to sa iba Ito yung isina-show mo, now showing. Ate Heidi's life. Ganon. Now showing Natalie's love story. Cassie's life story. Yan. Ako, ano ba, mahihiya ba tayo kapag tayo na yung nagpa-play dyan sa screen? And take note, yung screen na lang langit. Baka yun, high-tech. Sobrang laki.
parang all over the place, 360 siguro, 360 na screen, ganon. Pero ngayon, atin pong i-remember according to the verse, na lahat po ay hindi lingid. Ay, tama ba? Ang hirap ng Tagalog. Apo, hindi lingid sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. So, ngayong encounter po natin, wala po tayong itatago. Wala po tayong ikukubli. Ayan, palalim ng palalim. Wala po tayong lalagay na wall between you and the Lord only. So, ang isang story po sa buhay na talagang ito, the show talaga to. Movie talaga to kasi mula bata ako napapakinggan ko yung storya niya. And kung tayo kaya yung nasulat sa Bible, no? Kung ikaw yung buhay mo yung nasulat sa Bible, ano kayang mga detalye? Actually, mamaya po, malalaman natin na kahit pangit yung background natin or yung past natin, still, yung saving grace ng Panginoon, dahil inopen mo yung buhay mo sa Diyos, kaya niyang baguhin. So, our bida, ang bida po natin ngayong hapon ay walang iba po kundi si... Next slide po. Ayan. Ay, nakaka-relate ako kay Zacchaeus. Tanong niyo po bakit? Bakit nakaka-relate? Mamaya po, isang obstacle sa buhay niya ay kasi po, siya po ay pandak. Diba? Siya yung famous little man, ayan, sa Bible, na pandak talaga siya. Although may title siya, ganyan, pero hindi siya kasing laki ng mga mamamayan. Ayan, and ano po ba? Familiar tayo sa story. Ayan, si Zacchaeus, the man whose life was completely detaliadong plano. Doon ako hangang-hanga sa Lord natin eh. Na meron siyang special na plano para sa'yo lang. Yung hindi kamukha ng iba. And kamukha ng story ni Zacchaeus. Though ito yung pattern natin, pero pwede ding mangyari sa atin in general sense. Pero may special way siya ng atake na para sa'yo lang. Kagaya nung ginawa niya kay Zacchaeus. So, ayun po.
At ito po ay importante na malaman natin na hindi sinasadya ni Lord, na sinasadya ni Lord itong encounter na to. Kahit po ilan lang tayo, marami na tayong naging encounter. Pero meron din dong mga pagkakataon na konti lang din yung delegates. Pero ang Lord, hindi siya limitadong nagmo-move, depende sa number ng delegates, hindi po siya ganun. Kasi pag nag-akda siya ng isang gawain, ibig sabihin, para talaga yun sa mga attend. Napaka-special nyo po, kaya let's expect more from the Lord. So, ito pa, sabi pa doon, bukod sa sinabi ni Lord, gawa nating paraan na pumunta sa Jericho. Next verse po, sa verse 5, sabi diyan, He said, "Quick, come down, I must be a guest in your home today." O, ito, fast forward tayo Sinabi ni Lord, siya mismo yung gumawa ng paraan. Kailangan kong pumunta sa bahay mo. Paano kaya pag tinanong sa'yo ni Lord John ngayon, dahil nandito ka, kailangan kong pumasok dyan sa puso mo. Kasi baka kung ano-ano na pumapasok. Kaya sabi ni Lord, kailangan ko nang pumasok dyan. Kaya, again, hindi siya God ng coincidences. Gusto niya sinasadya ka. Sinasadya niya yung araw na ito. Kaya nga meron tayong verse na, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Ginawa niya yung araw na ito para sa'yo, para sa ating lahat. So first point po, Jesus knows the condition you are in. Ayan. Alam na alam ni Lord kung ano yung sitwasyon mo ngayon. And take note, si Zacchaeus po ay isang chief tax collector. Alam naman po natin ang discrimination. When you are a tax collector that time, you are serving the Roman Empire. Nakalaban ng bansa mo. Ibig sabihin, para mong, tawag doon, itinatwa ba yun? Or inubad mo yung pagka-Israelite mo. Tapos sumanib ka dun sa kalaban ng bansa mo. So imagine the bashing na inaano sa kanya ng tao. Na parang tinalikuran mo yung lahi natin, ganyan, taksil ka. Ayan, traitor, nakalagay dyan, taksil ka. And hindi lang siya tax collector chief pa. Ibig sabihin, may posisyon, pinuno, sobrang panlilibak yung natatanggap niya. Not just konti, kundi lahatan talaga. Imagine nyo po, nasa gitna kayo ng crowd, tapos lahat ng tao may sinasabi sa'yo. Parang ganun yung feeling ni Zacchaeus that time. And hindi lang siya ganun. Bukod nga sa taksil siya sa kanyang bansa, pinapatungan niya pa ng napakarami. Kumbaga, sobra-sobra na yung kasalanan niya, siguro dahil nga dulot na din ng mga sinasabi sa kanya ng tao, dahil sinabi niya, sige, totohanin ko na nataksil ako. Patungan ko na, pinapatungan niya pa. Siguro out of galit na din yon na pinapatungan niya pa yung tax na sinisingil niya sa mga tao. Hatred na din, ganon. So, pwede ba ngayong hapon na to, kagaya ni Zacchaeus, sabihin natin kay Lord yung sitwasyon natin. Ano bang kondisyon ng puso mo ngayon? And you can be honest with the Lord right now. No, Lord, hindi naman ako kagaya ni Zacchaeus, pero parang gano'n na din. Na hindi ako naging tapat sa iyo mismo. Hindi ako naging tapat sa magulang ko or sa asawa ko o kayo po, depende sa pamilya ko. Hindi ako naging tapat sa trabaho ko. May mga times na nalalamang ako ng kapwa in a simple way or hindi man na tayo aware na nakakalamang tayo. Nakasakit ako, kagaya nun. Naging katitisuran ako ng mga tao sa paligid ko, just like Zacchaeus, na may times po na hindi na-encourage sa akin yung mga tao, hindi sila na-bless sa akin kasi ganito ko. So what is your current condition of your life? And how has your condition affected other people negatively? So parang ganun hindi mo naman intensyon na, ito kasi yung trabaho ko, kasi yung ibang tao, yun na yung nagiging take or nagiging image sa'yo. Kasi ito yung, kumbaga, dito ako pinanganak
Ito yung nakalakihan ko. So, we can see na life is really a series of choices. Kung ano yung dinasidean mo ngayon, iyon talaga yung makaka-apekto sa atin. Sa lahat ng taong nakakonekta sa atin. Imagine din, no, kung may family si Zacchaeus, meron siya sigurong tatay at nanay, syempre. Imagine din yung pangbabash ng mga tao among his family. Sobra din siguro. And minsan po talaga, i-allow ni Lord yung mga ganong pagkakataon para mas maintindihan pa natin kung ano yung kalalagayan natin. And that condition po na dishonesty, traitor, magnanakaw, iyon yung pinuntahan ng Lord sa kanya eh. Hindi naman sinabi yung pinuntahan ni Lord sa kanya eh kasi, ito kasi yung yung faithful, di ba? Can you imagine na ang pinupuntahan ng Panginoong Jesus yung may kulang, yung makasalanan? Di ba nga po, He came to seek and save the lost. Hindi naman yung mga in good condition. Yes, pumunta din, pero bakit po ba kayo nandito ngayon sa encounter na to? Di ba po kasi meron tayong hinahanap, meron tayong pinapa-fix sa Lord kung bakit ka nandito. At gusto mo pang malaman yung sitwasyon ng buhay mo kasi meron tayong hindi pa naiintindihan. So that's the condition that we are in. Number 2 po, ano pa yung ginawa ni Zacchaeus? Your need leads to action, sabi po dyan. So gusto makita ni Zacchaeus, we know the story. Siguro famous na famous si Jesus, yung nagpapagaling ng may sakit, yung nagpapabigay ng sight sa blind, nagpapalakad sa pilay, nag-heal ng leper. So sino ba to? Sabi niya. And he wanted to see Jesus, kaso, ayan, may mga pangangailangan siya eh. May gusto siyang ma-meet na need. Kaya, umakto siya. Kaya may ginawa siya. And itong step niyo po na magbigay ng panahon dito, ito yung pag-fulfill ng need niyo. Bakit ka dinala ng paa mo ngayon dito? Oh, okay, sige, merong may nagsabi sa'yo, baka napilitan ka lang din. Pero alam mo sa sarili mo na meron kang pangangailangan na gusto mong masagot eh. And yun yung ginawa ni Zacchaeus. Ayan. And ito po, as a result, ito yung ginawa niya. Ano ba yung pangangailangan niya? Kailangan niyang ma-overcome, next slide po, yung obstacles. Ayan. Dahil may pangangailangan ka, ibig sabihin kulang ka. At yung mga pagkukulang mo na yon, iyon yung mga obstacles ng buhay mo. Una nga po, ayan, siya ay pandak. He is short. So, hindi siya enough. Kumbaga, in another sense ng buhay, hindi ako sapat. Iyon yung pagiging short eh. Yes, that's his physical appearance, pero sa totoong buhay, kulang ako. Kulang talaga siya. And yung desire niya na makita si Jesus, hindi yun enough eh. Na gusto mo lang makita by sight. Ang ginawa niya, ano yung ginawa niya po para makita niya si Jesus? Umakyat. Imagine, yung sycamore tree, sabi din sa encounter na na-attendan ko na ilang beses, ewan ko kung sino yung preacher na yun, para daw po siyang, basta yung matinik na puno. May sinabing ka-level sa Philippines. Nakalimutan ko. Ano po ba yung matitinik na puno dito? Parang ganon. Pag sycamore tree, matitinik siya. Kahit na ganon, in-overcome niyo yung obstacle na yon. So, sabi po doon, ano ba yung mga obstacle na kinakaharap mo ngayon? At ano yung way mo para ma-overcome mo yung obstacles na yon? So, sa kakulangan mo, kailangan may gawin ka. Hindi sapat na nakikinig ka lang ngayon. Mamaya po, i-open natin yung buhay natin at iyon yung gagawin natin na action. Meron kang desire, pero hindi sapat yung desire mo na yun. Kailangan gumawa ka ng bagay na ika-fulfill ng pangangailangan mo. And isa pang obstacle. Una, yung obstacle niya, sarili niya. Pangalawang obstacle niya, yung tao sa paligid niya. So, the crowd, sabi po dyan, he could not see over the crowd.
Minsan ganun eh, okay naman yung sarili mo. Iniisip mo, Lord, mabuti naman ako. I mean, ginagawa ko naman yung mga utos mo, ganyan. Kaso, yung mga tao sa paligid mo, sinasabi sa'yo na hindi yun sapat, hindi ka sapat. So, and you're bombarded with those voices na sinasabi sa'yo na hindi mo mapiplease si Jesus, hanggang dito ka na lang. You are a failure, ganyan. Minsan okay ka na natanggap mo na sa sarili mo kung sino ka. Kasi yung mga tao naman yung pilit na nagbabalik ng nakaraan mo. So maybe you're just like Zacchaeus. Kaya nga siguro gusto niya makita si Jesus eh. Baka gusto niya na magbago ng buhay. Kaso yung mga tao sa paligid niya, ayun pa din yung tingin sa kanya. And that really hurts. Diba? Yun yung masakit eh, na nagbabago ka ng sarili mo pero yung mga tao, yun pa din yung tingin sa'yo. So, ngayon, i-overcome po natin yung ganong obstacle. The people that is preventing you to see Jesus face to face. Para sa paglalim mo kay Jesus, tanggalin na po natin yung panghuhusga ng iba na nakatatak sa puso natin. So, another one po, sa number 2, ito yung mangyayari para matanggal yung judgment ng iba or judgment mo sa sarili mo. This is what you're gonna do. Desire to see Him with all your heart. Di ba may verse sa Matthew? Blessed is the one who is pure in heart, for they will see God. Kapag pure yung puso mo, makikita mo si Jesus sa buhay mo. So, ayan po yung i-desire ng puso natin ngayon. Ito, yung desire na yon, imagine, ang nagpatakbo sa kanya. Di ba nga po, ito, classic example pa noon, si Piolo Pascual pa. Kasi sige po sa inyo. Piolo Pascual. Ayan, kayo, di ba yung mga K-pop idols? Imagine, pag pumupunta sa Philippines, or even mga grupo or whoever artists, pag nandyan talagang pagkakaguluhan. Baka nga hindi lang tayo tumakbo eh. Kung makakatalon tayo or high speed gagawin natin. So ganun yung desire na meron si Zacchaeus. Parang gustong-gusto niya talagang makita si Lord kasi nga, fan siya. Imagine na unbeliever siya, pero fan siya ng mga ginagawa ni Lord kasi. So, ganun din tayo. Kapag gusto mo talaga si Lord, hahabulin mo siya. Kaya nga, etong church natin nakatayo sa bukid eh. Kahit anong layo nito sa bahay mo, kapag gusto mo talaga yung presensya ni Lord, ayan si Cassie, layo, babalik-balikan mo, tatakbuhin mo pa, wag ka nang malate, amen. Diba? So ano pa yung ginawa niya bukod sa tumakbo siya? Yun nga po kanina, umakyat pa siya. Diba? Kapag talaga gusto mo yung isang bagay, gagawin mo lahat. Kahit matinik pa yan. It's the only opportunity eh. Baka mamaya hindi na bumalik si Jesus sa Jericho. So, gagawin ko na lahat. Kung ikaw man, kung nandito man si Lord ngayon, di ba? Gagawin mo talaga lahat para magpapansin or matouch siya. So, ganun din gagawin natin. Wala tayong actually kailangang pagpapansin na gawin. Kasi tayo lang nandito, hindi tayo crowded. Sulong-sulo mo si God ngayon. So, let's desire that. Pangatlo po, ayan, Jesus knows who you are. Ito, si Ate Tin kasi ang usual na nagtuturo nito. And sabi niya, upon researching yung pangalan ni Zacchaeus, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Zacchaeus? Ayun po sa ilalim, pure and innocent. Grabe! Jesus knows who you are. Ano sabi niya dun sa verse 4? Pakibasa nga po natin ang sabay-sabay. Ready, go! Grabe, di ba? Ikaw man
yon. You are just an unknown person. Tapos tinawag ka sa pangalan. Grabe, out of all the crowd na nandoon. Tapos sinabi sa'yo, Natalie. Tapos madami palang Natalie. Hindi, joke lang. Imagine na si Zacchaeus, pinaalala ni Lord yung pangalan. Yung pangalan niya sa kanya. Ano ba yung pangalan ni Zacchaeus? Famous siya for being tax collector ka. Ano ka? Taksil ka. Yun yung madalas na naririnig niya eh. You're a tax collector, taksil ka sa bansa, cheater ka. Pero ano yung sabi ni Lord sa kanya? Zacchaeus. Siguro for the first time or in the long time ng buhay niya, ito lang siguro yung pagkakataon na may tumawag ulit sa kanya na ganyan. And ang ganda pa ng meaning ng pangalan niya, pure and innocent. Pinapaalala sa iyo ng Panginoon ngayon kung sino ka. Hindi yung sinasabi ng iba. Or hindi yung definition mo sa sarili mo. Na feeling mo kasi failure ka, yun na din yung naging pangalan mo sa sarili mo. No. Jesus knows who you are. And you are His child. And excited na po ako sa mga Life Class students natin. Sa week 8, malalaman pa natin lalo kung sino ka. Sasabihin po namin doon na you are a child of God in a different level. So thank God. And para po yung may mga anak. Ayan, si Ate Heidi po, si Hannah, no? Alam mo yung pangangailangan ng anak mo eh. Kapag meron kang anak, ay sorry, Grace! Sorry po. Nalilito talaga ako. Ayan, kapag isang iyak lang, isang uha lang ng anak mo, di ba? Alam mo na yung pangangailangan niya. Parang ganun si Jesus. Wala pang sinasabi si Zacchaeus. Wala pa nga si Jesus dun sa senaryo eh. Pero parang may umaano na sa puso niya na kailangan ako ni Zacchaeus. Ganon. Kailangan ako ni Chan Chan right now. Mga ganong bagay. So, another one po. Jesus knows who you are. Ito ang pinakamaganda sa mga may relationship. Ayan, may mga asawa po or in a relationship, the decision is mutual. Mutual sila ni Jesus. Gusto ni Zacchaeus na makita si Jesus din gustong makita siya. And ngayong encounter na to, pwede po ba na maging mutual din ang feelings? Not just our feelings yung commitment natin kay Lord ngayon. Alam nyo na gustong-gusto din kayong makaniig ni Lord ngayon. And ikaw din, I think, sa expectation nyo pong sinulat, gusto nyo palalo ng more of Him. So, sinasabi sa iyo ni Lord ngayon, I must stay at your house today. I must stay at your heart today. So, ito pong mutual feelings or mutual relationship ng Lord between you and the Lord. Next slide po. This is not just a temporary relationship. This is for eternity. Diba yung mga kabataan ngayon, may mga situationship Diba mga pang temporary lang yun Oo, mutual kayo ngayon. Kasi, okay, nag-aano kayo, bebe time, or nagka-confessa na kayo ng feelings nyo, pero those are just temporary Pero si Lord, yung hanap sa'yo, pang-eternity. Di ba? Ayan, mga kabataan, yung mga hinahanap nyo, di ba, pang matagalan. Ito na yung relationship na gugustuhin mo. Yung pang-eternity. Kasi pang forever ka. So, maybe po kayo sa past lives po natin, meron kayong mga temporary relationships lang, yung for 1 year, or baka months lang, o baka days lang, weeks lang, di ba? Parang you felt wasted upon entering those kinds of relationship. Pero si Lord, etong gagawin natin, hindi to waste of time. This is not, magre-risk ka na malulugi. No, this is for eternity. And last one po, sa encounter na ito, you will never be the same again. Ayan. Number 4 po, you will never be the same again. Sabi dyan sa story, alam naman natin yung story,
Nung upon entering Zacchaeus' house, ano nangyari? Wala pang sinasabi si Jesus. Grabe no? Grabing presensya. Grabing encounter. Wala pang sinasabi si Jesus. Tapos ayan na yung ay meron pala, may sinabi si Jesus. Pero eto yung sinabi niya agad. Here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Tignan po natin. Half daw, sino po dyan mga accountant? Sino po dyan magaling mag-budget? Kalahati daw po sa mahirap. Tapos, ilan po yung natira sa kanya? Kalahati pa. Kaso po, sabi niya, kapag daw may dinaya siya, 4 times niya pang ibabalik. Sa tingin niyo po, may natira sa kanya? Wala. Grabing transformation naman to. Wala kang ititira pagdating sa pagrerelasyon niyo sa Panginoon. Pag sinabi pong walang matitira, ibig sabihin, ibibigay mo lahat. Parang sa kasal po yan, di ba? Pang eternity, kapag nagsumpaan kayo sa isa't isa, though ngayon po na re-redefine ng mundo, pero kung sa totoong kasal po, na according sa Bible, ito po ay divine appointment. Ibig sabihin, pang matagalan, pang eternity na din po ito. Parang ganun, ikakasal ka ngayon kay Jesus, ibibigay mo ang lahat. Di ba? Till death do us part. At siya na'y bahala sa'yo. As a bride, ayan, di ba yung mga bride, wala ka nang iintindihin kundi si groom na yung bahala sa'yo. Basta makikipag-partners ka with him. So, ayan po, next slide po, Zacchaeus experienced a real change. Grabe. Di ba? Ito, famous, nakapost to sa iClick page. Si Kuya Enchong yung nagsabi nito. Kung gusto mong magbigay, kung gusto mong sukulean, nakalimutan ko, magbigay ka ng buo. Ayan ata. Ulit. Pag gusto mo ng sukule, magbigay ka ng buo. So parang ganun yung ginawa ni Zacchaeus. Binigay niya yung lahat, tapos binigyan pa siya ni Lord ng sukle. At yung sukli na yon, yung buhay na bago. Yung buhay na hindi na katulad ng dati. Yung buhay na ala na sa routine mo. Kasi paulit-ulit na lang eh. So, Zacchaeus experienced real change. Yung real change po, bumabalik ba yun sa dati? Hindi. And we Christians, ayan yung mga problema natin sa ngayon eh. Bakit parang babalik, nag-encounter, tas bumalik sa dati. Nag-encounter ulit, tas bumalik na naman sa dati. Pag sinabi po nating real encounter, real change. Genuine encounter, genuine na change. Ibig sabihin, meron talagang nagbago sa buhay mo. At ito po yung nakalagay, di ba, wala na nga natira sa kanya, what he received is more than enough for what he is going to give. Kahit walang matira, Lord, kahit sagad, kahit ubos, basta para sa'yo. Kasi alam kong more than pa sa ibibigay ko, yung ibibigay mo sa akin. Iyon yung binabalik-balikan nating Kristiyano eh. Nagbigay ka ng kaunti pa nga eh. Di ba? Or binigay mo lahat, tapos si Lord, tinumbasan ng sobra-sobra. Iyon yung ginawa niya po kay Zacchaeus. And another one po, he was able to experience salvation. Where Christ comes, salvation happens. Naligtas yung kaluluwa niya. Naligtas siya mismo. Di ba, naligtas siya sa panghusga ng ibang tao. Di ba, hanggang nga sa pagbabago niya, may sinasabi pa rin yung ibang tao. Sabi ba naman ng iba, bakit dyan pupunta si Jesus? Di ba, makasalanan yan? Hanggang doon ba naman sa pagde-decide niya na pipiliin ko ng magpakabuti? May sinasabi pa rin yung iba. Pero, kasi, etong ginawa niyang desisyon, ang nag-bring ng kaligtasan sa buhay niya. After that, dun makikita ng tao kung paano siya sinalba or nilift up yung pangalan niya
after that. And this is a complete change nga po, sabi natin kanina. Wala na yung dating ikaw. Hindi na makikita yun ng ibang tao. Unti-unti, mapapatunayan mo yon sa sarili mo. Na parang hindi na ako yung dating Cassia. Parang hindi na ako yung dating sinasabi ng iba. Kasi alam mong may ginawa si Lord sa buhay mo. And actually, ito na po yung pagtatapos ng ating lesson. Pero dahil puro babae yung delegates natin, thank you Lord, meron akong naalala na taga Jericho din. Bukod kay Zacchaeus, meron ding isang makasalanan na taga Jericho. Balik po tayo sa sinaunang tipan. Sino po? Sige, Kuya BJ, kaya mo yan. Ayan, grabe to. Ayan, our next bida for this afternoon. Kamukhang-kamukha ng nangyari kay Zacchaeus. Na taga Jericho din. Ako, alam niyo yung story. Gugunawin, di ba? Ang Jericho. Pero nagpadala muna si Joshua ng mga espiya. Sabi dun sa dalawa ba yun? Dalawang espiya, punta muna sa Jericho. Tignan nyo kung ano ba, mag-strategize tayo. Pero, espiya, di ba? Nabuko yung mga espiya na to nung king ng Jericho at sinabi sa lahat ng taga Jericho, mga Canaanites. Sabi sa kanila, tugisin. I-report sa akin tong mga espiya. Actually, si Rahab, sabi dun sa passage, sinabi kay Rahab ng mga authorities, pumunta daw dyan yung mga espiya. Nasaan yung mga espiya na yan? Tapos si Rahab, ano yung ginawa niya? Inano po ba? Ano yun? Inano po ba ni Rahab? Ano yun? I forgot the term. Tinuro. Ayan, tinuro ba ni Rahab? Di ba hindi? Eto, sige, i-relate natin ang story ni Rahab kay Zacchaeus. Next slide po. God is not a God of coincidences. Sabi ba naman ni Joshua, sabi niya, go, look over the land, he said, especially Jericho. Grabe, inana na agad ni Lord. In-special mention ang Jericho para lang sa babaeng ito. Alam ni Lord beforehand na may babae doon na special na gagawin para sa storya ng buhay ng Bible. Ayan, familiar po ba kayo kay Rahab? Isa siyang prostitute sa Jericho. And mamaya malalaman natin ang ending ng kanyang buhay. So ayun, next po, Jesus knows who you are and the condition you are in. Sabi din, di ba, kay Zacchaeus, tinawag siya sa pangalan. Ito din, sa lahat naman ng babae sa Bible, wala pong espesyal doon. I mean, ang mga babae nung Bible times, di ba, mababa ang tingin sa babae. Hindi siya pinapangalanan. Kung hindi ka importante, hindi ka papangalanan. And si Rahab, may pangalan siya. Minsan, babaeng Samaritana, di ba ganon? Or kung sino mga babae. Pero iilan lang po yung mga babae sa Bible na pinapangalanan. At si Rahab yun. Pero unlike Zacchaeus, si Zacchaeus, di ba, pure and innocent yung ibig sabihin? Si Rahab kasi, ang ibig sabihin ng pangalan niya, negative blasterer. Kalimutan ko yung Tagalog ng blasterer. Basta parang hindi siya maganda. Pero may iba ding ibig sabihin katulad ng wide or spacious. Siguro nga siya kasi yung nag-make way sa mga espiya. Pero yun, kahit na ganon, kilala ni Lord si Rahab. Siya ay prostitute. Ibig sabihin, pangit yung legacy niya or pangit yung history niya, pangit yung background niya, pero pinangalanan pa din siya ni God. Or in-special mention pa din siya. So kahit gano'n na yung nakaraan natin, special mention pa din tayo ng Lord. Kasi may gagawin siya. And ano yung condition niya? Gugunawin yung lugar nila. Alam nila yon, aware sila. Kasi sabi nila, naku, yung mga Israelita, pupunta na sa atin. Kilala niya ang Diyos ng Israel. Alam niya na siya yung humati ng dagat.
At takot na takot sila. Kaya nga yung king ng Jericho pinapatugis yung mga espiya kasi alam nila na ano yun? Kalaban sila or tinik sila sa buhay nila. So ayun, and next po, ano yung ginawa ni Rahab kagaya ni Zacchaeus? Your need leads to action. Ano yung ginawa ni Rahab? Aware kasi siya na gugunawin sila. Tinago niya yung mga espiya. Sabi po dyan sa Joshua 2, 4, 6, and 9. Ano pa? Next slide po. Sinabi pa niya, sabi niya dun sa mga espiya, promise niyo po sa akin na, promise po hindi niyo po kami isasama sa paggunaw. Bigyan niyo po kami ng guarantee na hindi niyo kami isasama dyan. Sino yung dinamay niya? Yung pamilya ko, yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko, ate at kuya ko. Sabi niya, spare mo kami. Huwag niyo kami isama dyan. Kasi natatakot kami sa Diyos niyo. Kumbaga, mayroon siyang paniniwala sa Diyos ng mga Israelita. Yung pangangailangan niya ng kaligtasan, iyon yung naging action niya. Tinago niya yung mga espiya. Imagine the great respect na binigay niya sa mga anak ng Diyos. And ano pa? Sabi, last point po natin, you will never be the same again. Ito na ang ending ni Rahab. Kung hindi niyo siya kilala, si Rahab lang naman po ang great-great-grandmother ni King David. At si King David po, ang sobrang great na nun ni Jesus. Great-great-great-great-grandfather ni Jesus. Sobrang great. Imagine, sa lahi ni Rahab, isang haliparot, prostitute, pangit ang nakaraan. Hindi lahi ng Diyos ang pinagmulan ng lahi ni Jesus. So, last point po, sabi po sa isang quotation na nabasa ko lang kay Marcus Stanley na page. Sabi po niya dyan, I'm so grateful the Bible doesn't hide the failures of those who were used in mighty ways. The people God chose struggled with sin and the hardships of life. And yet, even through their imperfections, our mighty God did amazing things. Grabe! Kumbaga, in other words, pangit na nakaraan, mabuting Diyos. Pangit na katauhan, mabuting pamamaraan ng Diyos. Malaking Diyos. It's not all about you. This encounter is not actually about our past. This encounter is not actually about what we did wrong. Or kahit nga yung mabubuting gawa natin ang nakaraan It's not all about what we have done, but what God will do in you. So, last verse po natin, eto na, si Lord na yung nagsasabi sa atin from Revelation 3 verse 20. Kanina pa po ito sinasabi ng first service, si Isaiah, pero ngayon si Jesus na nagsasabi. Sabi ni Jesus sa atin, here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person po ikaw lang, and they with me. At yung taong yun sa akin. So as we go back, alam ni Lord yung kondisyon ng buhay mo. Alam ni Lord yung pangangailangan mo. Alam ni Lord kung sino ka. At yung buhay mo ay hindi na magiging katulad ng dati dahil papapasukin mo ngayon si Lord sa buhay mo. This is like familiar na tayo dito sa pagpasok sa buhay Nung umpisa pa nga lang po, nung pinanalangin na natin yung sinner's prayer, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Pwede po ba na ngayong hapon, this will be a different confession ng pagpapapasok ng presensya ng Panginoon sa buhay natin? Can we all stand up po? Praise to God. So, ito po yung magiging desire ng puso natin, na kumakatok si Lord
Parang si Zaccheo. Parang sa bahay ni Rahab, kumakatok yung mga espiya. And hindi ko pa pala nasabi, no? Si Rahab po yung naghulog ng red scarlet. Yung scarlet thread na yon, iyon po yung simbolo ng pagliligtas ng Panginoong Jesus. Iyon yung blood ni Jesus covering their house. Hindi nagunaw, lahat sa Jericho ginunaw. Parang iyon din po yung mundo natin ngayon eh. Ang gulo-gulo, for destruction na talaga yung mundo natin. Pero nandun ka. Nandun yung si Nathalie, nandun si Chan, nandun si Cassie, nandun si Ate Grace, si Ate Heidi. Kaya hindi gugunawin ni Lord yung pamilya mo kasi nandun ka. Kasi merong isang tao na gustong ma-experience yung kabutihan at kalakihan ni Jesus sa buhay niya. So, can we close our eyes po? And as we close our eyes, kino-close din natin yung sarili natin sa distractions dito sa physical surroundings natin. And right now, ino-open naman natin yung puso natin sa makulit na kumakatok dyan whenever you are experiencing loneliness, whenever you are experiencing depression, doubts, fears, anxieties. Merong kumakatok dyan na mas malaki, na mas makapangyarihan, na nagsasabi sa'yo, kilala kita. Na nagsasabi sa'yo na I am in control. And you are my child. You are mine. Praise to God. Thank you, Lord. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. Can we lift our hands po This is my cry, as a sign of my surrender? one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Let this be our prayer. You gave it all. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail? How could I fail to see you are the love
sinasadya po namin yung araw na ito. Kagaya mo, Lord, na you are not a God of coincidences. Lahat ng to is within your great plan for us. So kami rin, Lord God, gusto din naming malaman pa kung ano yung move mo sa buhay namin as we are expecting right now. So God, ito yung buhay namin, bukas na bukas para sa kaparaanan mo, bukas na bukas para sa pangungusap mo. So God, please, ikaw na po yung magsabi sa bawat isa kung saan mo pa kami dadalhin. Lead us, Lord. Lead us. And ino-open din po namin, kasabay ng pag-open ng buhay namin, ay ang pag-open din ng buhay ng pamilya namin at lahat ng konektado sa amin, kagaya ng pamilya ni Rahab, Lord, na naligtas dahil lang sa isang encounter sa'yo. Kasama din po namin ang henerasyon na maglilingkod sa'yo at kikilala sa kapangyarihan mo. Kaya Lord, just flow in us. Encounter us daily. We want that change. We want that transformation, real transformation from you. Sabihin mo lang, Panginoon, instruct us, Lord, and our lives will never be the same again. We praise you, God. We honor you in our whole lifetime. In Jesus' name,